So, hello guys. Ang topic natin ngayon is the biochemistry of life from atoms to organisms. So, ano nga ba yung biochemistry of life? So, alamin natin ang biochemistry of life. So, what is biochemistry? Ang biochemistry nga ay ang pag-aaral ng mga chemical at proseso na nangyayari sa loob ng mga yung buhay ng organisms tulad ng tao, hayop, halaman at microorganisms. So, ano nga bang scope nito? Yung tinasaklaw nito ay yung pag-aaral ng mga atoms, molecules at chemical bonds hanggang sa mga metabolic at signaling processes na nangyayari sa cells ng katawan. Ano nga ba ang methods nito? Gumagamit ang chemistry ng iba't ibang laboratory techniques tulad ng spectroscopy, chromatography, mass spectrometry, at enzymology upang suriin ng mga chemical at reaksyon sa loob ng mga organismo. At ang goals ng biochemistry na maintindihan kung paano gumagana ang mga biological process sa katawan at magamit ang kaalamang ito sa medicine, biotechnology at bioengineering upang makatulong sa diagnosis, paggamot at pagdevelop ng mga bagong teknolohiya sa kalusugan. So next is water, the solvent of life. So ano nga ba ang water solvent of life? Ang tubig ay mahalaga sa lahat ng buhay na organismo dahil ito ang tumutulong sa maraming chemical reactions sa loob ng katawan. Dahil sa espesyal na mga katangian nito, mas napapanatili nito ang maayos na paggana ng mga cells or organs. Ano nga ba ang polarity at salvation? Ito ay ang tubig ay isang polar molecule kaya madali nitong natutunaw yung maraming substances tulad ng asin at asukal. Next is hydrogen bonding. Ang mga hydrogen bonds sa pagitan ng tubig molecules ay tumutulong upang manatiling matatag ang structure ng mga proteins at DNA. Mahalaga din ito para sa tamang paggana ng mga cells. Move on to thermal buffer. May mataas na heat capacity ang tubig kaya hindi agad nagbabago ang temperatura nito. Dahil dito, tutulungan nitong mapanatili ang tamang temperatura ng katawan kahit mainit o malamig ang paligid natin. So next is carbohydrates, energy structure, and information. So what is carbohydrates? Carbohydrates ay ang mga nutrients na nagbibigay ng enerhiya sa katawan. Maaari silang maging simpleng asukal o mas komplikadong carbohydrates na tumutulong sa pag-iimbak ng enerhiya at pagsuporta sa isang mga cells. Next is monosaccharides. Ito ang pinakasimpleng uri ng carbohydrate tulad ng glucose at fructose. Sila ang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya ng mga katawan at nagsisilbing building blocks ng mas malaking carbohydrates. Next is polysaccharides. Ito ay binubuo ng maraming molecules, sugars na makakadugtong ang starch at glycogen ay naiimbak ng enerhiya habang ang glucose at chitin ay nagbibigay ng suporta at lakas sa halaman ng iba pang organismo. So next is glyconeogenesis. Ito ay mga carbohydrates na nakakabit sa proteins o lipids. Tinutulungan nila ang mga cells na makilala ang isa't isa at suportahan ang komunikasyon at interaksyon ng mga bawat cells. So next is proteins, the versatile workhorses. Protein perform structural, galactic, transport, and regulatory roles. Their function depends on amino acid sequence and folding. Meron itong tatlong uri na unahin natin na enzymatic catalysis. So, enzymatic catalysis, ito ay ang mga enzymes ay mga proteins na nagpapabilis ng chemical reaction sa
ating katawan. Next is structural support. Ano nga ba ang structural support? Sila ang nagsisilbing pundasyon at framework ng ating katawan. So next is last yung transport and signaling. Dito sa transport and signaling, ang halimbawa nito ay ang hemoglobin sa ating mga dugo. Siya ang nagdadala ng oxygen mula sa baga papunta naman sa iba't ibang parte ng ating katawan. So move on to nucleic acid, DNA and RNA blueprints and operators. DNA at RNA ang nagsisilbing master plan o blueprint ng ating buhay. Sila ang nagtatakda kung ano at kung sino ba tayo. What is DNA? Ano nga ba ito? Ang DNA parang isang stable double helix, yung hugis sagdan na parang paikot. Yung trabaho nito na dito nakatago ang lahat ng ating hereditary information o yung mga traits na namana natin ng ating mga magulang. RNA naman ay sila ang nagtatrabaho based sa instructions na galing sa DNA. At ang central dogma, may sinusunod na flow ang ating katawan para gumana ang lahat. Ito yung DNA to RNA to protein. Ibig sabihin, ang DNA ang nagbibigay ng instructions, ang RNA ang nagdadala nito, at ang resulta ay ang paggawa ng protein na siyang gumagawa ng halos lahat ng trabaho sa ating bodies. So next is enzymes biological catalysis. So dito sa topic na to, ang mga enzymes ay parang super fast workers sa loob ng ating katawan. Sila ang nagpapabilis ng mga chemical reactions na kung wala sila ay aabuti ng napakatagal bago mangyari. Una is mechanism. Paano nga ba sila gumagana? Ang bawat enzyme ay may active site na parang lock and key. Napaka-specific nito. Isang particular na substrate, yung substance na ipoproseso lang ang pwedeng pumasok dito. So next is hindi pwedeng laging on ang mga enzymes dahil baka mag-overwork ang katawan. May mga paraan sila para i-tune sila. Una is inhibitor activators. May mga molecules na pwedeng mag-stop o mag-boost sa kanila. Kapag sapat na ang produkto, kusa silang hihinto para hindi masayang ang resources. The last is clinical relevance. Bakit nga ba importante ang medisina? Kapag may sira o kulang sa enzyme, nagkakaroon ng metabolic disorder. Halimbawa na lang is diabetes o iba pang uri ng sakit ng pag-digest. So next is metabolism, transforming energy and matter. So dito ay metabolism ay ang kabuuang proseso ng ating katawan kung saan ginagawang energy at building blocks ang ating kinakain. Nahati ito sa dalawa, catabolic at anabolic. Ano nga ba ang catabolic? Dinudurog ang molecule para maglabas ng energy. At ang anabolic naman ay ginagamit ang energy para bumuo ng hahalagang parts ng katawan. Ang ATP ang nagsisilbing currency o pambayad na energy para mangyari ang lahat ng ito. Ang buong proseso ay kontrolado at ng ating hormones para mapanatili ang hemostasis o balance sa loob ng katawan. So the last one is conclusion. Paikliin na lang natin, sa madaling salita, ang biochemistry ay nag-explain kung paano nagko-combine ng mga atoms para maging molecules na bumubuo sa buhay natin. Isipin mo na lang, yung tubig, proteins, carbs at fats, lahat yan ay may kanya-kanyang role para maging functional ang isang living system. Kumbaga, ito yung bridge kung paano nagiging biology ang chemistry. So, yun lamang po, and thank you sa pakikinig.